Ano po ang nature ng cancer cell? Pag sinabi mong may cancer ka, para ka ng bibitayin, di ba? Yung bang para wala ka ng point of no return. Pag sinabing cancer, nakakatakot, kamamatay mo na ito. Sa family namin, genetic, yung father ko, yung mother ko, pareho silang namatay sa cancer. Ang mother ko, liver cancer. Ang tatay ko naman ay colon cancer. Yung uncle ko, auntie ko, ang kinamatay nila ay yung bang cancer sa dila. Yung mga auntie ko, sa kapatid ng tatay ko, namatay naman sila sa sikmura, cancer sa sikmura. Ang mga pinsan ko, pamamatay lang sa breast cancer. So ngayon, ang cancer cell ay ito po ay genetic din, no? Kaya ngayon, ano po ba yung nature ng cancer cell? Ang cancer cell, ito po ay abnormal metabolism. Pag sinabi mo metabolism, ito yung chemical reaction sa living organism para ma-maintain yung buhay. Responsible po ito metabolism, yung pag-convert ng pagkain into energy. Diba? Pag kumakain tayo, lalakas tayo. So, yun ang metabolism. Para mag-repair, mag-building ng ating katawan. Tapos, matanggal yung waste product. Inuulit ko, ang abnormal metabolism, ito po yung nature ng cancer cell. Ang ibig sabihin po ng metabolism, ito yung chemical reaction within living organism to maintain life. Responsible ito for converting food into energy, building and repairing tissue, at getting rid of waste product. Yan po yung metabolism. Ngayon, ang cancer cell, abnormal metabolism. Ibig sabihin ng abnormal, hindi niya ginagawa yung pag-convert ng food into energy, hindi niya ginagawa yung building and repairing tissue, hindi niya ginagawa yung pag-aalis ng waste product sa ating buhay. At ang cancer cell, pag meron kang abnormal metabolism, ina-allow niya na mag-grow, mag-divide na walang control. Ang most characteristic ng cancer cell, nag-i-increase yung kanilang glycolysis. Ano po ba yung glycolysis? Ito po yung sa normal cell kasi, yung glycolysis ay ginagamit na mag-produce ka ng energy pag hindi available yung oxygen. So, normal cell, pag hindi available yung oxygen through the glycolysis, makakapag-produce ka ng energy. Pero yung cancer cell, pwede niyang gamitin yung glycolysis in present of oxygen. Kaya, nagpuproduce sila ng more energy kaysa sa normal cell. At mabilis ang kanilang growth and division. Ang cancer cell ay pwede silang makakuha ng nutrients than normal cell. Nakakuha sila ninanakawan nila ng nutrients yung normal cell. Basta sila'y lumaki at mag-divide sila. Kaya mataas din ang resistance niya kasi ang ating cellula, meron tayong program to cell death no? Meron tayong program to cell death. Ang tawag doon, apoptosis. Inaalaw ito na makasurvive, makadivide sila, kahit na damage na sila or stress na sila, yung bang mamamatay na lang yung cell, mamamatay na lang, damage na sila, under stress na sila, pero nakakasurvive pa rin, nagmumultiply pa rin sila. Yan po yung abnormal metabolism ng cancer cell, major factor na nagko-contribute sa kanilang pagdami at pagkalat, no? Yung supposedly, mamamatay na yung cell, stress na siya, damage na siya, nagdi-divide pa rin siya. Kaya nga po, ito po yung reason, ang tawag dito ay abnormal metabolism. Pag sinabi mong abnormal metabolism, nag-i-increase yung glycolysis in the presence of oxygen. Ang normal cell, nagkakaroon ng glycolysis, nakakapag-produce siya ng energy pag ang oxygen hindi available.
Kaya ngayon, kaya nga po yun ng reason, ang mga cancer cell, nakakakuha pa sila ng more nutrients kaysa normal cell. Kaya sila po ay nagdi-divide, sila ay dumadami, at mataas ang kanilang resistance sa apoptosis. Ang ibig sabihin nito, yung process ng programmed cell death, nakakasurvive pa rin sila at nagdi-divide pa rin sila. Alam mo, magandang mag-take tayo ng supplement, vitamin C. Ito po yan ay antioxidant para maprotektahan ang ating cell from damage. Kasi pagka may cancer cell ka, yung mga normal cell, sinasalakay, ina-attack ng mga cancer cell. So, dapat meron tayong protection. Ang vitamin C nagpo-protect sa cell from damage at pinalalakas yung ating immune function para labanan itong mga cancer cell na to. At ang vitamin C, meron siyang tumutulong sa production ng collagen. Ito ay protein para magbigay ng strength at elasticity sa ating mga cell. Nakita po ang vitamin C supplement, nagpe-prevent ito ng cancer. Ganon din po kasama nito yung Super B complex. Kaya ano po ito, tumutulong ito sa cell growth. 'Di ba pagka cancer, yung ini-stop niya yung normal cell growth, yung normal cell ini-stop niya, 'di ba? So ang ginagawa ng Super B complex at vitamin C ay tumutulong sa cell growth and function and energy production. Siyempre pag mahina ka na, di ka na makalaban sa cancer cell. So, yung vitamin C Super B complex, ini-increase niya yung energy mo at tumutulong sa katawan mo ma-convert yung food into energy. Kaya itong dahilan bakit pag cancer patient ka, nanghihina ka. Kasi yung metabolism mo, hindi mo na ma-convert yung food into energy. Kaya nga po yung Super B complex, tumutulong sa katawan mo, magamit yung carbohydrates, fats, and protein for energy. Yung DNA synthesis mo ay yung genetic material for cell at ang nervous system function. Ang Super B complex, importante ito sa formation ng production ng red blood cells, pati yung ating function ng ating nervous system. Yan po ang nagagawa nitong mga food supplement na to. Huwag na nating hintayin na magka-cancer tayo bago natin i-take ito. Ito yung mga water-soluble vitamins. Ibig sabihin, hindi ito naiimbak sa katawan. Kaya everyday, dapat naiinom natin ito. At saka isa pang nature po ng cancer cell, merong pagbabago sa mitochondria. Ang mitochondria, ito po yung powerhouse kung saan nagpuproduce ng energy yung ating selula. Ang cancer cell, binabago yung ating mitochondria dahil sa meron tayong abnormal metabolism. Dahil po yung mitochondria, ito yung powerhouse natin na nagpo-produce ng cell, nagpo-produce ng energy sa cell natin through the process ng respiration, yung paghinga mo. Siyempre, pag humihinga ka, nangangailangan ng oxygen. Pagkatapos nun, pag ginamit mo yung oxygen, maglalabas ka ng waste product na carbon dioxide. Ang cancer cell, nababago ito sa mitochondria na napakahirap sa kanila na gumamit ng oxygen. So, nagkakaroon ng switch yung glycolysis para mag-produce ng energy. Yung glycolysis does not require oxygen. Yun po ang di ba? Ang normal cell, yung true respiration, yung paghuminga ka, nagre-require ka ng oxygen para mag-produce ka ng energy doon sa ating mitochondria, yung powerhouse natin, di ba? Pero yung cancer cell, nakakapag-produce sila ng energy kaysa doon sa respiration. Hindi sila kailangan ng oxygen para mabuhay sila. Kaya instead, yung cancer cell, gumagamit sila ng glycolysis even in the presence of oxygen. Inaalaw ito para mag-produce pa ng energy than normal cell. Kailangan nila ng fuel para sa kanilang rapid growth and division.
Kaya po, 'di ba, yung ano natin, yung normal cell natin ay yung glycolysis, ginagamit mo yung glycolysis in the absence of oxygen, 'di ba? Yun ang normal cell. Pero yung cancer cell, ginagamit yung glycolysis in in the absence of oxygen. Ganon. Ulit ko po, yung cancer cell, gumagamit ng glycolysis even in the presence of oxygen. Yan po, correction. Samantalang po yung normal cell ay yung glycolysis hindi nangangailangan ng oxygen. Kaya nangyayari po nito, mas malakas yung cancer cell kasi meron silang oxygen content para magkaroon pa sila ng energy kaysa normal cell. Ang normal cell, walang oxygen. Samantalang sila, gumagamit sila ng glycolysis in the presence of oxygen. Kaya napu-fuel sila para sa kanilang rapid growth and division. Kaya nagkakaroon sila ng mutation. At tapos nagkakaroon sila ng resistance sa treatment. Yung kakulangan po kasi ng oxygen, ang cancer cell, nag-grow sila sa area ng katawan na walang enough oxygen. Yung po ang nature ng cancer. Pagka po nadadamage, di ba yung mitochondria, yung powerhouse natin, nabubuhay siya in the presence of oxygen, di ba? So yung cancer, nag-grow siya dun sa area ng katawan na walang enough oxygen. Kaya yung mitochondria, ito yung powerhouse ng mga selula natin, nagpuproduce tayo ng energy for cell through process of respiration. So yung respiration, nangangailangan ng oxygen para mag-produce ng carbon dioxide para tanggalin yon. Ngayon, nababago yung ating yung pag-nature ng cancer, 'di ba? Ang normal cell kailangan ng oxygen, pagkatapos maglalabas siya ng carbon dioxide. Ngayon, para mabuhay yung mitochondria. Samantalang yung cancer cell, maghahanap siya ng lugar kung saang walang oxygen, doon siya magmumultiply, di ba? Kaya nababago yung immune system. Ang cancer cell, apektado yung immune system natin. Nagpuproduce sila ng molecule para isuppress yung immune system. Kaya napakahirap sa katawan mo para labanan yung cancer cell. Yung immune cell po natin, ito po yung complex network of cell and protein para labanan yung infection at sakit. Ang main function po ng immune system, ma-identify at wasakin yung mga cell na hindi normal tulad ng cancer cell. Pero yung cancer cell, nakakaproduce sila ng molecule para isuppress nila yung immune system. Itong molecule na to, napakahirap sa immune system na ma-recognize yung cancer cell at patayin sila. Kaya agad silang may kalaban agad. Kaya nga po kahit anong klaseng medication, di ba, ang dami kung sanang meron nagsasabi na, ito gamot to sa cancer, gamot ito sa cancer. Bakit marami pa ring namamatay, di ba? Tulad po ni Gina Lopez, nag-switch siya sa herbal. Sabi niya, cancer free na ako, wala na akong breast cancer. Di ba nagtatago nga yung mga cancer cell? Ang pinagtataguan nila, yung utak natin at saka yung ating bone marrow. Nagtago yung cancer cell, di ba nawala sa suso niya, sabi niya, cancer free na ako, thank you. Kasi nga, makaroon siya ng meditation, nag-herbal siya, wala na palang cancer yung suso ko. Yung pala, yung cancer cell niya, nag-spread, nagtago sa utak niya. Dun siya pinatay. Namatay siya sa brain cancer. Kaya nga po yung cancer cell natin kasi, gumagawa sila ng molecule, isang uri ng protein, para hindi sila mahabol ng immune system natin. Tatakbo sila. Kaya hindi sila mahabol ng ating immune system. Nagtatago sila sa ibang lugar. Paalala mo na po sa ating activated charcoal. Ito po ay inaalaw na
i-bind yung charcoal dun sa toxin. Ang charcoal ay ginagamit sa detoxification. Ito'y detoxifying agent. Yung toxin sa digestive tract para ma-prevent na ma-absorb ng ating daluyan ng dugo. Ang sabi, pang-control din ng pagkalason yan at napiprevent na ma-absorb yan sa ating bloodstream. Pagka constipated ka, syempre ang mabaho yung utot natin, mabaho yung dumi natin, ina-absorb ng charcoal yung yung baho na yon. At saka yung pong pagka-bloated ang tiyan mo, kinakabagan ka, ina-absorb ng charcoal yung gas na yon. Kaya ito po activated charcoal na to ay 'di ba sa mga water filtration, ginagamit pang-filter ng tubig ang charcoal, nag-i-improve yung impurities from the water. Meron po akong pamangkin, no, nagkaroon po siya ng sa Pampanga, nagkaroon po siya ng parang amoebiasis, hindi po siya magamot ng doktor, tinry po yung activated charcoal. Ayun, doon po siya gumaling. Kaya nga po yung activated charcoal, magandang pang, di ba kaya nga nagkaka-cancer dahil sa mga impurities na nasa ating bloodstream. Ang activated charcoal tumutulong para for detoxification, no? Kung gusto niyo pong magkaroon nitong mga food supplement natin na to, pwede niyo po akong i-chat sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin yung pangalan, address at cellphone number ninyo para ma-deliver ito. Alam niyo po, ang nature din po kasi ng cancer, yung mga molecule na pinuproduce ng cancer cell na nagpapasuppress sa immune system natin, yung tinatawag nating cytokines. Itong cytokines na to, ito yung mga protein na nagko-communicate between cell. Ang cancer cell kasi, nagpo-produce sila ng cytokine, sinusuppress nila yung activity ng T cells. Ang T cells, ito'y uri ng white blood cells na pumapatay ng infection at pumapatay ng cancer. Yung T cells na to, ito'y uri ng white blood cells para labanan ang cancer. Kaya ngayon, ang tinatrabaho ng ito'y involved ito sa immune response sa cancer, yung T cells na yan. Itong mga T cells na yan, ito'y napuproduce dito sa ating thymus gland, isang small organ dito sa ating dibdib. Nagmamature sila doon, tapos nagtatravel sila sa kulani natin and other parts of the body. Kaya yung ating T cells na yan, may dalawang klase, helper T cells at saka po yung killer T cells. Yung helper T cells na yan, ito'y tumutulong sa ating immune system to fight cancer sa pag-release nila ng cytokine. Ito po yung mga protein na nagko-communicate between cells. Yung killer T cells naman, ito'y pumapatay sa mga cancer cell, itong T cells na to. Kaya merong important role itong T cells sa immune response sa cancer. Itong nagre-recognize at pumapatay ng cancer cell at tumutulong sa ibang cell para ang immune system natin labanan ng cancer. However, ang cancer cell, nagpo-produce din sila ng activity ng T cells, gagayahin nila. Kaya po napakahirap sa T cells na patayin ng cancer cell, parang diniduplicate sila. At kaya nga po meron tinatawag nating growth factor. Yung growth factor na to, ito yung mga protein na stimulate yung cell growth and division. Yung cancer cell, nagpuproduce sila ng growth factor na stimulate yung growth ng other cancer cell. Dumadami silang ganon. At one thing, kaya sa pagdami nila, dinidikit, meron silang protein na they stick together, yung cancer cell, meron silang adhesion molecule. Ito yung mga protein tumutulong sa cancer na magkumpul-kumpul sila. Magkakaroon sila ng adhesion molecule para sunggaban nila yung immune system. Magkakasama sila as a team, magkukumpul-kumpul sila. Sabi nila, likal, sunggaban natin ang kampo ng immune system na yan. Kaya po yung immune checkpoint molecule natin,
ay protein para ma-regulate yung immune response. Ang cancer cell, magpuproduce din sila ng checkpoint molecule para yung immune system hindi sila maatake. Kaya nga po, ito pong pag-aaral na sinagawa nila, na yan po ang nature ng cancer. Kaya ang hirap talaga silang labanan. At ang nature pa rin po ng cancer, no? Nagsisimula yan sa infection, tapos nagkakaroon ng inflammation, di ba? So, yung inflammation na yan, nakaka-trigger sa pag-damage ng ating selula. Pag na-damage yung selula natin, hihina immune system natin, mahina na to, di na to makalaban, bihagi na natin. Kaya iwasan natin magkaroon ng inflammation sa loob ng ating katawan. Kaya pinapayo to prevent inflammation, iwasan po yung magka-diabetes. Para hindi magka-diabetes, huwag pong magpapataba. Kasi pag overweight ka, ay madali kang kapitan ng breast cancer, prostate cancer, di ba? Ganon, colon cancer. Kaya ngayon, ito pong supplement natin na calcium, magnesium, important mineral ito. Ito po kasama ng omega-3 fatty acid. Ito po yung nagpapa-regulate ng ating blood sugar control. Meron silang anti-inflammatory properties, yung omega-3 at saka yung calcium magnesium. Kaya dahil sa kanilang anti-inflammatory properties, itong omega-3 at saka yung calcium magnesium ay para ma-prevent nila yung pag-attack ng cancer cells sa katawan. Importante, mag-take ka nito. Hindi naman to gamot sa cancer, kung hindi, ma-prevent yung inflammation. Kasi pag merong inflammation sa loob ng katawan, natitrigger po yung pagdami, pag-multiply ng cancer cells sa katawan. Kaya mag-take ka ng calcium magnesium plus omega-3 fatty acid. Alam mo, para maunawaan po ninyo kung ano yung abnormal metabolism ng cancer cell, eto po yan ito po kasing natin, ang normal cell natin ay parang kotse. Di ba yung kotse, gumagamit tayo ng gasolina para umandar. Tapos, yung car na yan, dapat pag tumigil, ibig sabihin wala na siyang gasolina, maglalagay ka ulit magre-refuel ka. Ang cancer cell ay katulad ng kotse na sila po instead na gumagamit ng gasolina, meron silang gagamitin na iba para sila ay tumakbo. Kaya po nangyayari, nagmo-modified sila. Kaya pagka, di ba, halimbawa, gasolina, tapos ginamit mo kerosene. Di ba, maaring mo nang tatakbo yan, pero for a longer period of time, ito'y mag-overheat at magka-crash, di ba? Ang normal cell po, yung process ng respiration na nagpo-produce ng energy, nagre-require ng oxygen at nagpo-produce ng carbon dioxide as a waste product. Ang cancer cell naman, hindi. Kaya nangyayari, napapaandar niya yung kotse kahit na mali yung nilalagay nila. Parang for the meantime lang. Pero at the end, sa dulo, ito ay mag-shut down, di ba? Kasi ang normal cell kailangan ng fuel para sa rapid growth and division, pero yung pong cancer cell ay meron silang resistant na kahit na hindi tama yung kanilang ginagamit na fuel, patuloy po rin silang nagpa-function. Kaya ito po, ang abnormal metabolism ng cancer cell, major factor sa pagko-contribute ng growth and spread. Kaya sabi pong gano'n, para ma-prevent mo ang cancer cell, ay kailan po nito ay tamang pagbabago. Prevention is better than cure, di ba? Kaya ito pong nasabi ko, ang metabolism, ang ibig sabihin ng metabolism, ito yung chemical reaction na ang katawan mo nabubuhay, involved ito dahil sa yung food mo nako-convert into energy, nagkakaroon ng building up
of new tissues at natatanggal mo yung waste product. Ito po yung normal metabolism. Pero para ma-maintain mo yung metabolism to prevent cancer, i-maintain mo yung healthy weight mo. Ang obesity, isang risk factor sa cancer. Pag na-maintain mo yung healthy weight mo, importante ito sa cancer prevention. Kumain ka ng healthy diet, mag-exercise ka regularly. Yung po kasing pagbabago ng hormone, yung obesity, nagbabago yung level ng hormone, yung insulin, yung estrogen. Ito po nagpo-promote sila ng growth ng cancer cell. Nagkakaroon ng chronic inflammation, nababago yung damage yung cell at DNA. Kaya ngayon, una, sabi ko nga, kumain ka ng healthy diet, no? Mga prutas, gulay, i-lesser mo yung mga sugary drinks, processed food, unhealthy fats. Iwasan mo yung mga red meat, isang major factor yan sa colorectal cancer, pancreatic cancer. At ito pang unhealthy diet na yan, high in calories, low in fruits and vegetable, mga ovarian cancer, nakalink yan. Kaya unhealthy fats, no? Naka-increase yan sa factor ng cancer. Kaya ang exercise po, nag-i-improve ng metabolism, nare-reduce yung panganib sa cancer. Kaya ang exercise, nagpapamaintain ng weight, at saka yung exercise, nabe-burn yung calories para mag-lose ka ng weight, nare-reduce yung inflammation, at lumalakas yung immune system mo. Pag nag-exercise ka, malalabanan mo yung cancer cell, at nare-reduce yung stress, kasi pag may stress ka, ay nagiging dahilan ng panghina ng immune system mo. Pag nag-exercise ka, magandang pakiramdam mo. Huwag kang manigarilyo, huwag kang mag-inom ng alak. Ito po yung mga risk factors sa cancer. Meron kang enough na oras na tulog, kasi pag nakakatulog ka, nag-i-improve yung metabolism mo, nare-reduce yung panganib sa cancer. Kaya nga po yung healthy metabolism, kailangan nakakatulog ka, kasi lesser ang stress hormone mo pagka nakakatulog ka. Kaya nga po, sabi ko nga, to prevent cancer, improve mo yung immune function mo sa pamamagitan ng tamang pagkain, nakakatulog ka, nag-exercise ka, hindi ka over-fatigue, no? Tsaka nakakatake ka ng mga supplement, alam mong i-manage yung stress mo. Meron po tayong crystal oil, ito po ay concentrated plant extract, nagre-reduce ito ng anxiety, nagpo-promote ng relaxation, nare-reduce yung pain at inflammation like arthritis at muscular pain, at nakakatulog ka, nare-relieve yung headache, nakiklear yung congestion at improve respiratory health mo. Ito yung mga natural remedies sa mga shoulder pain. Pag napaso, nabukulan ka, masakit ang tiyan mo, kinakabag ka, haplas mo lang sa tiyan mo. Nakaka-relieve ng kabag, gas, stomach cramps, nakaka-relieve ito ng pagsusuka. Hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahit mo yan sa balat mo. Sana po mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Kung di pa kayo nag-subscribe, Rose Alfonso. Click nyo rin po yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video. Sa akin naman pong Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. I-click nyo lang po sana yung follow, like, and share. Kung pwede, mag-send kayo ng star kung nagugustuhan nyo po yung lecture ko. Meron po akong TikTok at Reel. Pwede nyo rin pong panoorin yon, diba? Kung kayo po ay gusto nyo magpa-deliver ng ating mga health products, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin nyo lang mo yung pangalan, address at cellphone number ninyo para ma-deliver sa nyo yung mga items. Cash on delivery po ito, i-charge po sa inyo ang shipping fee. Ngayon po, idadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas, Deuteronomy 20 verse 4. Sapagkat ang Panginoon Diyos ay siyang yumaong kasama ninyo upang ipakipaglaban kayo sa inyong mga kaaway upang kayo'y iligtas. The Lord your God goes with you. He will fight for you. He will save you. Sa ibang translation, sabi, for the Lord your God will personally go with you. He will fight for you. Against your enemy, He will give you victory. At ang isa pa sabi, for the Lord your God, He who goes with you to fight for you against your enemy to give you the victory. Ito yung mga bagay na makakatulong para sa
ating pong Panginoon na lagi tayo nananampalataya sa Kanya. Magandang gabi po. Nawa pong pagpapala patnubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.